Ang paniniwala natin mga Pinoy sa pamahiin at pampaswerte, nagsimula pa raw nung unang panahon. Itong mga namumuno sa ating lipunan noon, meron din silang pinapaniwala ang mga pamahiin dahil nga ang reliyon noon ay animismo, ibig sabihin meron silang sinusunod na mga practices, no, para purihin yung kanilang mga espiritual na elemento na nasa paligid nila. Kaya naman sa paglipas ng panahon, nagpapasalin-salin ito at nagkakaroon ng iba't ibang bersyon. Pamilyar ba kayo sa mga ito, mga ka-wonder? Bes! Ano na? Lukot-lukot mo naman dyan! Kasi Bes, wala nang laman yung wallet. Ito binag sa motor. Ano ka ba? Ayon sa pamahiin, hindi dapat nawawala ng pera ang mga wallet para swertihin ka palagi. Ay, ganun ba, Bes? Oo, ganun yun. Tapos, pagkatapos lang. Basta kailangan dapat meron siyang laman na lagi. Okay. Salamat, Bes, ha? Bait-bait mo talaga. May laman na yung wallet ko. Bye! So ako ang wala. Bes, pera ko yan. Bes, pera ko yan. Pera ko yan. Pamahiin number 2. Ito na yung hinirap kong basket. Ay, sige, Bes, palabag na lang dyan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Nagwawalis. Ano ka ba? Itigil mo nga yan. Alam mo bang bawal magwalis sa gabi? Ha? Saan mo naman nalaman yan? Ayon kasi sa pamahiin ng matatanda, parang winawalis mo daw yung pera palabas ng bahay. Eh, anong oras ako magwawalis? Pwede mo namang ituloy yan bukas. Anong gagawin natin ngayon? Halika. Nakikita mo yung bagong lipat doon? Kilala din na. Sweet ako talaga. Sweet ba yan? Sabi nga nila, wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? Pero ang mahalaga, samahan ito ng sipag at tiyaga at maging wais sa paghawak ng pera. Yan ang ituturo sa atin ng financial advisor na si Armand Benco. Well, una, kailangan alam natin yung tamang pananaw at paghawak ng ating pananalapi. Di ba sumikat yung sipag, tiyaga? Tama po yun. Meron lang kulang na dalawa. Dapat sipag, tiyaga, kaalaman at aksyon. Paano ho ba mag-ipon ng pera? Naku, lalo na ngayon magpapasko. Di ba? Parang ang hirap, ang daming gastos. Parang si Santa Claus, di ba? Merong listahan. Ang listahan nyo, hindi yung who's naughty or nice, pero listahan ng lahat ng paggagamitan ng pera. Alamin mo talaga kung ano yung paggagastuhan mo sa regalo, sa pupuntahan, sa mga decoration, at yung kakainin. Langyan nyo po ng amount, then from there, piliin nyo na sa inyong mga pinaggagastusan kung ano ang inyong babawasan para merong maipon o baka merong tatanggalin para makapag-ipon, ma-meet yung target na inyong iniipon.